O may sagot na mga kababayan doon sa tanong ni Ping Lacson kay Marcoleta. Bakit niya masyado kang protective sa mga Diskayas? Parang nag-aabogado mga kababayan sa mga Diskaya. Itong si Marcoleta o ngayon, Rodante Marcoleta o Mrs. Marcoleta linked to insurance firms that back Diskayas. Sabi po sa report ng Bilyonaryo News. Kaya naman pala. Sa budget deliberation, pwede ko tanungin ito, bakit pinayagan ito? Ang pagbusisi, lalo na sa plenary, gusto kong malaman ilan sa siningit na insertions ang na-release at paano na-implement. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Bilyonaryo News. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O may sagot na mga kababayan doon sa tanong ni Ping Lacson kay Marcoleta. Bakit niya masyado kang protective sa mga Diskayas? Parang nag-aabogado mga kababayan sa mga Diskaya. Itong si Marcoleta o ngayon, ito yung paliwanag. Ito na yung sagot mga kababayan sa tanong ni Ping Lacson. Sino niya yan, Mr. Maravillas, na babaeng kasama ni Marcoleta? Parang kamukha ng nanay ni Sara. Kamukha nga po. Yung asawa ni Rodante Marcoleta o Mrs. Marcoleta linked to insurance firms that back Diskayas. Sabi po sa report ng Bilyonaryo News. Kaya naman pala. O diba, mga kababayan, personal na kilala at may business relationship sa kumpanya na pag-ari ng mag-asawang Diskaya. So maintindihan natin bakit masyadong protective. Ito yung sagot. Binulgar ng Bilyonaryo News. Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Sigurado may nagtip sa Bilyonaryo News. Ito anya yung rason niyan kung bakit masyadong protective si Rodante Marcoleta at gustong ipasok sa Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya na kung titingnan mo mga kababayan, hindi man siya yung least guilty among those being accused sa flood control scandal. Billion po yung na-corner. At yung mga projects, kung hindi substandard, guni-guni. Ito yung report ng Impact Leadership. Pero mula ito sa Bilyonaryo News. Ito yung report ng Bilyonaryo News. Sabi dito, nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang naturang insurance agency ay kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Matindi. Talagang multi-billionaire na itong si Diskaya. Top 10 insurance company sa buong bansa. Yung kanyang stronghold. Yan o. Director pala po yung asawa ni Rodante. Yan o. The wife of Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta holds directorships in insurance companies that provided bonds to contractors owned by Curly and Sara Diskaya. Malinaw na malinaw kung bakit masyadong bias yan, Bias protective sa mga Diskaya at nag-aaktong abogado. Abogado siya, pero dapat hindi man siya po mag-aktong abogado kasi senador siya. Di man siya dapat mag-aktong abogado sa isang iniimbestiga. May interes pala, mga kababayan. The couple at the center of the multi-billion flood control scandal. The ties have raised conflict of interest concerns in the ongoing Senate probe. Ito po mga kababayan na mga Duterte senators, dapat hindi ito kasama sa Blue Ribbon Committee or dapat sila mag-inhibit. Ang mga dapat na mag-inhibit po sa Blue Ribbon Committee, itong si Rodante Marcoleta, si Jinggoy Estrada, kasi sabit yung kanyang pangalan, si Joel Villanueva, si Mark Villar, dapat hindi sila dyan, kung may delikadesa man lang. At saka si dating Senate President, Chis Escudero.
Lahat na may sabit. Kaya lang sabi po, sa latest na na revelasyon ni Ping Lacson, almost lahat, siguro mga 2-3 lang sa mga senador ng 19th Congress, sabit po sa issue ng insertion. Kaya pwedeng i-post na lang natin ng abolition ng Senado kasi almost lahat sabit sa insertion. Sabi ni Ping Lacson kahapon, 19 Congress Senators inserted 100 billion in 2025 sabi ni Ping Lacson. Almost all the senators of 19 Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 budget. Sa Senate pa lang, sabi ni Ping, at least 100 billion. Nagulat nga ako sa individual insertions ito. Naka-FLR ngayon. Pagkalaki-laki, never pa ako nakakita kasi noong araw, di pa declared ang konstitusyonal ang PDAF. Nandun lang sa hundreds of million. Ngayon, nakita ko ang total na kabuuan at least 100 billion. Sa budget deliberation, pwede ko tanungin ito. Bakit pinayagan ito? Ang pagbusisi, lalo na sa plenary. Gusto kong malaman ilan sa siningit na insertions ang na-release at paano na-implement. You see, mga kababayan, hindi pa kasama noon sa 19th Congress si Lacson kasi di ba tumakbo siya sa pagka-presidente, natalo. Kaya nag-comeback siya ngayon, 2025 election. So, balikan natin si Marcoleta kung bakit mga kababayan masyadong sabi nga sa amin dito, kiditon. Ano ba yun sa Tagalog yung kiditon? Yung behavior po ni Marcoleta, yung pagiging protective niya masyado, nanalata ni Ping Lacson. Dito, conflict of interest, mga kababayan, in relation sa investigasyon ng Senado. So according to a bilyonaryo report kahapon, corporate records show Edna M. Marcoleta serves as an independent director and chair of the audit committee at the Stronghold Insurance Corporation Incorporated, one of the country's largest non-life insurers. A notarized acknowledgement from 2022 indicates that Sara Diskaya, through Alpha and Omega contractor, transacted with Stronghold for a bond obligation. Itong asawa ni Marcoleta, mga kababayan, na si Edna, is also listed as a non-executive director of Milestone Guarantee and Assurance in 2023. Milestone issued a 19.29 million pesos bond for Elite General Contractor, another Diskaya-owned firm, tied to a 192.9 million pesos road dike project in Naujan, Oriental Mindoro. Senate investigators later flagged the project as non-existent. Guni-guni. So pwede siya, mga kababayan, na maakusa. It could be perceived na kasabwat. Di ba? Kliyente. May koneksyon sa mga Diskaya. Direktor. Nakita na ninyo? So, sabi nga natin, nalaman ito ng Billionaire News. Kasi siguradong may nag-leak. May nag-message. Baka empleyado ng insurance company. Yung asawa niya ni Marcoleta, direktor ng Stronghold at isa pang company, insurance company, na kliyente yung mga Diskaya. Yan ang rason kung bakit nagtataka si Ping Lacson bakit masyadong protective sa mga Diskaya itong si Rodante Marcoleta. Ang paliwanag niya yan, yung koneksyon ng kanyang asawa. Sabi ko sa inyo, hindi magkakamali ang Bible, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Kahit anong tatago ninyo, o tingnan ninyo si Villanueva, si Joel Villanueva, pag simula pa lang, mga kababayan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nagpunsyo Pilato agad, daldal ng daldal, pinapalabas, malinis siya. Ayun, sumabog mga kababayan sa pagbumuka niya yung mga anomalya sa Bulacan. Dinawit siya ni Bryce Hernandez. So sabi dito sa balita, where is the almost 193 million peso fund? Senate President Pro Tempore Ping Lacson said during an August 20 hearing, we went to the exact location. Is it a ghost or an illusion? So, the revelation put Marcoleta, who has been pushing for the Diskaya's inclusion in the Witness Protection Program, in a potentially compromised position. He previously chaired the Blue Ribbon Committee when the couple submitted affidavits implicating Department of Public Works and Highways officials and lawmakers in ghost flood projects before being
replaced by Lacson. Kaya yung investigasyon po ng Senate Floribon Committee na pinamunuan dati ni Marcoleta, malinaw po na drama. Ano ba? Ang intensyon mga kababayan kasi alam niya, sabit yung mga diskaya. At yung mga diskaya, may business relationship sa kanyang asawa. Director yung kanyang asawa sa isang insurance company, pag-ari mismo ng mga diskaya. Yan mga kababayan na malinaw dito sa kwento. In one hearing, Lacson asked Marcoleta, "Why are you so protective of the Diskayas?" Marcoleta shot back, "I'm not protective." O ngayon, sa paglabas ng kwentong ito, confirm kung bakit ka ganyan umasta sa investigasyon ng Senado na masyadong halata. The flood project in question was part of Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan's Aguila program, which Lacson criticized for failing to address flooding despite billions in funding. Panaligan has denied involvement, although a 2024 social media post showed him at a ribbon cutting for a Stronghold Insurance branch in Mindoro. The Diskayas construction licenses have since been revoked and the Anti-Money Laundering Council has frozen 427 bank accounts tied to their firms, which received about 180 billion in deposits from 2016 to 2025. The couple remain under witness protection while their bid to become state witnesses is being evaluated. So, naintindihan na natin, malinaw na sa ating pag-iisip kung bakit masyadong affected si Marcoleta. Kasi damay pala mga kababayan yung kanyang asawa sa mawawala ng hanap buhay. Kasi direktor ng Stronghold Insurance na pag-ari ng pamilya Diskaya, ang asawa ni Marcoleta, at ang insurance company, ang kliyente, mga Diskaya man lang. Isa sa mga kliyente siyempre, mga Diskaya man lang. Kita ninyo mga kababayan, pinakyaw po, pati yung insurance pala pag-ari. Pagdating doon sa mga bidding po, yung siyam na mga companies ni Diskaya, sila man lang yung kasali. Pag natalo yung isang company, panalo yung isa pang company niya. Kasi siya man lang yung nagbibid. Sabat yung mga opisyal ng DPWH. At siyempre, protektado ng mga politiko na kasama sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Mga kababayan, tumatanggap na mga kickbacks. You see? Kaya sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Ano ba? O ngayon, yung anak ni Marcoleta, dumipinsa agad. Yan o, nag-post mga kababayan 9 hours ago. Sabi sa post ni Paulo Henry Marcoleta, "Kayo ang bistado, Billionaire News Channel, bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Billionaire News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders." Tell that to the Marines. Orly Gutesa. Marine daw yun si Orly Gutesa na nabuking mga kababayan na yung affidavit niya, ang notary, fake. Dapat na director siya, sabihin pang independent director, may business interest siya. Malinaw yon. Sabihin pa hindi siya mismo yung may-ari. May business interest siya doon as director. Sabihin pa na no substantial shares. Ang ibig sabihin nito na no substantial, may shares pa rin. Pero hindi masyado malaki. No hand in sales and marketing activities. Maniwala man. Anong pakinabang na si director? Lalo sa mga insurance companies, ang mga payments dyan by commission. Huwag nang dumipensa kasi hindi ninyo makukumbinsi ang mga mamamayang Pilipino sa ganyang mga paliwanag, palusot. So sabi niya, so ano ang nabisto ninyo? That there is no direct connection between my mother in the transactions made by Stronghold in the companies of the Diskayas. Baluktot naman ang istorya nyo. Ang dami nyo na naman. Malilin lang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Ganito na po ba? Ganito na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa? Hindi naman natin masisisi yung anak. Siyempre, normal yon. Magiging defensive and protective sa kanyang nanay. Sabi nga, kung may kasabihan na walang masamang anak
sa nagmamahal na magulang. Wala ding masamang magulang sa nagmamahal na anak. Parehas din yun. So ito yung mga reactions ng mga tao, mga netizen. Sabi ni Boboy Toralio, so protective pala of the contract with wife's company. Sabi ni Chi Miller, an independent director is one who sits on a company's board. They help make important decisions and guide the company's direction. It is not employed by the company. They are not a full-time employee, but rather an outside expert who brings objectivity and fresh perspectives, makes decision in the company's best interest. They are expected to be impartial and prioritize the company's well-being over personal interest. Think of them as outside advisors who help steer the company in the right direction. So, malinaw na may interest siya. Kasi pag hindi naging maayos yung company, apektado siyempre yung kanyang kita din bilang independent director. Justified yung pagiging protective ni Marcoleta sa mga diskaya kasi nga may business interest yung kanyang asawa sa mga diskaya. Di ba? So, hindi na tayo magtataka kung bakit ganon ang behavior ni Rodante. Kaya ang pwede niyang gawin, mag-inhibit siya dito sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Huwag na siyang sasali dyan kung may delikadesa pa siya. Di ba po? Kasi conflict of interest. Sabi ni Mary Rose Balena, lumabas din ang baho, overprotective sa mga kurakot. Yun pala may tinatagong baho. Sabi ni Chelly Aguilion. Di ba? Kaya tama lang na imbestigahan si Marcoleta dahil imbes na magalit sa mga kawatan, mas naghahanap ng paraan para i-absuelto ang mga ito. Gustong ipasok ipasok agad-agad sa Witness Protection Program na walang restitusyon. Ibalik man lang yung mga ninakaw na pera ng bayan. Pero freeze na po yung mga bank accounts ni Disgaya. 400 plus, 425 yata yun yung sinabi. 427 pala. 427 bank accounts. Kamukha ng nanay ni Sarah. Sabi ni Colonel Olivas Corpos, the claim oversimplifies what it means by an independent director. While the law, example SEC, Code of Corporate Governance in the Philippines, defines independent directors as those without material business, financial or personal relationships that impair independence, it does not automatically guarantee neutrality in practice. Several points of caution. 1. Appointment influence. Independent directors are often nominated or endorsed by company insiders, even without direct financial ties. Loyalty or gratitude to those who appointed them can influence judgment. Natural. Number 2. Personal and political connections. Independence is not just about financial relationships, family ties, political affiliations, or social connections may create subtle conflicts of interest, especially if the director is related to a high-profile political or politicians like Senator Marcoleta. Pangatlo, practical reality versus theory. Regulatory definition serves as safeguards, but independence is sometimes more on paper than in reality. Correct. Many corporate scandals worldwide involve independent directors who fail to act independently despite formal compliance. In short, being labeled an independent director does not automatically mean free from bias or influence. Neutral judgment depends not only on legal definition but also on real-world integrity, independence of thought, and the absence of indirect pressures. Tama! Sabi ni Toti Ocinco, the plot thickens the Marcoleta-Diskaya connection. Noel Boy Morales, kaya pala. Sabi ni Ramir Santos, sabi ko na nga ba Sabi ni Maricar Salcedo, so, here's the other end of Pog's list. Sabi ni Henry Mercado, Stronghold is also the car insurance of LTO. Sabi nitong hindi maintindihan yung pangalan, di siya qualified bilang independent director kasi may asawa siyang matagal na representative at ngayon naman ay senador. Conflict of interest pa din yan. Sabi ni Rizzy Ruiz, alam na, tahol pa, Marcoleta, tuta. Sabi ni Ilis Ramos,
Dami na nilang main character. Daing tagong hilom na daing mabubulgar. Wala daw na nakatago na hindi malalantad. Ito na po ngayon, sumabog na. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.